Hello mga listeners, ako po si Ashley Ignacio at narito na naman po tayo para pakinggan ng isang sekretong tiyak na magugulat tayong lahat. Kaya wag na natin patagalin pa at atin ang pakinggan ang liham na ipinadala ni Christina. Dear Ma'am LB, ako po si Christina, 50 years old from Batangas. Sa edad ko pong ito, akala ko wala na akong ikikwento tungkol sa pag-ibig. Akala ko tapos na ako sa ganung parte ng buhay ko. Yung tipong kontento ka na lang sa tahimik na routine araw-araw. Gigising, magtatrabaho, aalagaan ng anak at matutulog. Paulit-ulit lang. Pero minsan pala, kahit gaano ka katanda, may taong darating na gigising ulit sa puso mong matagal nang natutulog. At iyon po si Marco. 30 years old lang siya noon, Ma'am LB. 20 taon ang tanda ko sa kanya kaya nung una, hindi ko talaga siya sineseryoso. Pakiramdam ko, imposible. Pakiramdam ko maling-mali. Isa kasi akong byuda na may matanda ng anak. Siya ay bata pa, successful, masigla at marami pang pwedeng makilala. Nagkakilala kami sa maliit na cafe na madalas kong tambayan pagkatapos ng trabaho. Tahimik lang akong tao, Ma'am LB. Sanay po akong umuwi agad pagkatapos mag-duty. Sanay akong walang naghihintay sa akin kundi ang anak kong si Maria. Pero si Marco, dumating sa tahimik kong buhay. Noong una, simpleng ngitian lang. Hanggang sa lagi na niya akong kinakausap kapag nakikita niya ako ron. Simple lang yung mga usapan namin pero habang tumatagal, hinahanap-hanap ko na rin yung presensya niya, Ma'am LB. Natatawa ako kapag inaasar niya ako. Natutuwa ako kapag kinakamusta niya araw ko at sa totoo lang, matagal ko nang hindi nararamdaman yung ganong klaseng saya. Matagal nang namayapang ama ni Maria kaya nasanay po akong mag-isa. Nasanay akong ako lang lahat. Ako yung nanay at tatay sa bahay. Kaya siguro nung dumating si Marco, hindi ko alam paano haharapin yung ideyang may lalaking gustong manatili sa buhay ko. Noong una, inamin niyang gusto niya ako. At halos matawa ako sa kaba. Marco, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Mas matanda ako sa'yo. So, 30 ka pa lang at ikaw ang gusto ko. Napailing lang ako noon, Ma'am LB. Pilit kong iniisip na lilipas din yon. Baka infatuation lang. Baka curious lang siya dahil mas matanda ako. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang naging seryoso. Hindi siya nahiya ipakilala ako sa mga kaibigan niya. Hindi siya natakot kahit marami nagtataas ng kilay sa amin. Kapag magkasama kami sa mall, hawak niya talaga kamay ko. Kapag may nagsasabing mukha niya akong ate o tita, tatawa lang siya sabay sasabihing, masaya po ako sa kanya. At doon ako unti-unting bumigay, Ma'am LB. Sa edad kong yon, unang beses kong naramdamang may lalaking tumitingin sa akin bilang babae ulit at hindi lang bilang ina. Hindi lang bilang responsableng tao, kundi bilang isang taong pwedeng mahalin. Napamahal ako sa kanya nang hindi ko namalayan. 3 taon naging kami. 3 taon na masaya ako. Yung tipong akala ko imposible ko nang maranasan pero habang tumatagal, mas lalo ako nilalaman ng takot. Habang tumatanda ako, mas lalo kong naiisip ang magiging future niya. Paano kapag nagkasakit ako? Paano kapag dumating yung araw na gusto na pala niyang magkaroon ng sariling anak? Paano kapag mapagod siya sa pag-aalaga sa isang babaeng mas matanda sa kanya? Hindi ko sinabi agad sa kanya yung mga iniisip ko. Tahimik ko lang yung dinadala pero gabi-gabi habang katabi ko siyang tutulog, pakiramdam ko unti-unti akong kinakain ng guilt. Hanggang isang gabi, sinabi ko na, Marco, pagod ka na ba? Nagulat siya sa tanong ko. Saan naman galing yan? Sa akin. Umupo siya ng maayos at seryosong tumingin sa akin. Mahal kita. Pero
paano kapag dumating yung araw na hindi na sapat yun? Napakunot noo siya nun. Christina, anong sinasabi mo? Doon na ako tuluyang napaiyak, Ma'am LB. Kasi natatakot ako para sa'yo. Hindi niya agad naiintindihan. Paano nga ba niya maiintindihan? Bata pa siya nun. Habang ako, ramdam ko na bawat taon ng pagtanda ko. Hindi kita kayang itali sa buhay ko. Habang tumatanda ako at ikaw nagsisimula pa lang. Anong klaseng pag-iisip yan? Totoo naman. Hindi yun importante sa akin. Pero Marco, importante yun sa akin. Basta mahal kita. Tahimik lang siya habang umiiyak ako noon. Mas lalo ako nasaktan sa sinabi niyang yun. Kasi alam kong sincere siya at alam kong totoo siya. Pero mas lalo kong na-realize na mabuting tao siya at ayokong dumating yung araw na magsisi siya dahil sa akin. Kaya kahit mahal na mahal ko siya, ako mismong nakipaghiwalay. At hindi naging madali yun. Nagmakaawa siya nun, Ma'am LB. Unang beses kong nakitang ganun siya kasira. Please, huwag mo akong iwan. Napipikit ako habang umiiyak din. Marco, aayusin natin. Hindi naman lahat naayos. Mahal kita. At mahal din kita. Kung ganun, bakit mo ginagawa to? Hindi ako nakasagot nun dahil kahit ako, gustong gusto ko ring bawiin lahat ng sinabi ko. Gusto kong yakapin siya at sabihin, huwag niya akong bitawan. Pero nanaig yung takot ko. Takot na isang araw, mag-isa siyang matira dahil sa akin. Takot na dumating ang panahon na ako na mismo maging dahilan ng lungkot niya. Kaya pinilit kong pakawalan siya kahit durog na ako. Nag-focus na lang ako kay Maria. 27 na siya ngayon, Ma'am LB. Napakabait niyang anak. Hindi niya ako iniwan kahit may sarili na siyang trabaho at buhay. Alagang-alaga niya ako na para bang binabalik niya lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya noon. Kapag umuwi siyang may dalang pagkain para sa akin, naiisip kong hindi pala nasayang lahat ng pagod ko bilang ina. Single pa rin si Maria kaya madalas ko siyang kulitin. Anak, balak mo ba bang mag-asawa? Tatawa lang siya. Relax ka lang, ma. Pero ilang linggo nakalipas habang magkatabi kaming umiinom ng kape sa kusina. Bigla siyang nagsalita. Ma, may boyfriend ako. Halos mabitawan ko yung tasa ko noon. Ano? Natatawa siyang tumingin sa akin. Bakit parang mas shock ka pa kaysa sa akin, ma? Hindi ko alam bakit bigla akong kinabahan. Siguro dahil pakiramdam ko kailan lang bata pa siya. Yung tipong sumusunod-sunod lang sa akin sa palengke. Tapos ngayon, may lalaki na nagpapasaya na pala sa kanya. Matagal na ba? Hindi naman po. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Naghihintay lang ako ng tamang panahon, ma. Tahimik lang ako nakikinig habang kinikwento niya kung gaano kabait yung lalaki. Kung paano siya alagaan. Kung paano siya pinapatawa kapag pagod siya sa trabaho. At habang pinapakinggan ko siya, hindi ko napigilang mapangiti, Ma'am LB. Kasi nakita ko sa mga mata ng anak ko yung parehong saya na minsan ko ring naramdaman noon. Papakilala ko rin siya sa'yo balang araw, ma. Sabi niya habang nakangiti. Lumipas pa ang mga buwan pagkatapos umamin ni Maria tungkol sa boyfriend niya. At habang tumatagal, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kasaya. Ibang klaseng saya yung nasa mga mata ng anak ko ngayon, Ma'am LB. Yung tipong hindi na lang basta pagod sa trabaho ang dala niya pag-uwi. May ngiti na, may excitement, may taong hinahanap sa cellphone tuwing tumutunog yun. At bilang nanay, wala naman akong ibang hiling kundi yung makitang masaya yung anak ko. At isang linggo ng umaga, maaga ako nagsaing dahil may naamoy akong niluto sa kusina. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Maria na abala sa paggawa ng almusal habang
Mahina ang tugtog ng lumang love song sa speaker. Napangiti ako habang nakasandal sa pinto. Oh, nak, ang aga mo naman. Napangiti siya at sumingon. Good morning, ma. Anong meron at parang ang saya-saya mo? Bahagya siyang natawa bago ibinalik ang tingin sa niluluto. Wala naman po. Sinungaling. Napangiti siya habang tumatawa. Tapos maya-maya nagsalita rin. Pupunta sana akong cemetery ngayon. Natigilan ako sandali. Anniversary kasi yun ng pagkamatay ng ama niya, Ma'am LB. Kahit matagal na siyang nawala, hindi namin nakakalimutang dalawin ang pudnod niya taon-taon. Kahit naging mahirap ang buhay namin noon, hindi naging masamang tao ang ama ni Maria. Maaga lang talaga siyang kinuha sa amin. Samahan mo ako, ma. Tumango ako. Siyempre naman. Tahimik lang kami buong biyahe papunta sa sementeryo. Nakangiti lang ako sa bintana habang pinapanood yung mga taong naglalakad sa labas. Habang si Maria naman, tahimik ding nagdadrive. Minsan naiisip ko, kailan kaya lumaki ng ganito ang anak ko? Kasi parang kailan lang hawak-hawak ko pa siya habang umiiyak siya sa pagkawala ng papa niya. Tapos ngayon, siya na yung nag-aalaga sa akin. Pagdating namin sa sementeryo, bumili muna kami ng puting bulaklak, katulad ng ginagawa namin taon-taon. Tahimik lang kami naglalakad hanggang makarating sa puntod. Pagkakita ko sa pangalan ng asawa ko sa lapida, may kung anong kirot pa rin dumaan sa dibdib ko kahit matagal na siyang wala. Siguro, ganun talaga kapag minsan ang minahal ang isang tao, no? Hindi nawawala ng tuluyan yung alaala. Tahimik naming inayos ni Maria yung mga bulaklak bago kami umupo sa harap ng puntod. Ang bilis ng panahon, nak, no? Napangiti si Maria habang nakatingin din sa lapida. Siguro, proud si Papa sa'yo. Napayuko ako ng bahagya. Hindi ko alam. Ma, at bakit naman hindi? Kasi pakiramdam ko, marami pa akong pagkukulang noon, nak. Agad siyang umiling. Ma, ikaw yung pinakamabuting nanay na nakilala ko. Napangiti ako pero naiiyak. Hindi kasi naging madali yung buhay naming mag-ina noon. Matapos mawala ang papa niya, halos sabay-sabay bumagsak lahat sa akin. Trabaho, bayarin, pag-aaral ni Maria. Mga gabing halos hindi ako makatulog kakaisip kung paano kami makakasurvive kinabukasan. May mga panahong isang itlog lang hinahati namin para may makain. May mga gabing nagpapanggap akong busog para si Maria na lang yung kumain. Pero hindi ko yan pagsisisihan kahit kailan. Kasi bawat hirap na dinaanan ko, sulit naman ang makita kong maayos ang buhay ng anak ko ngayon. Naalala mo dati, ma? Tanong niya habang natatawa ng mahina. Yung umiiyak ako kasi wala akong project tapos buong gabi kang gumagawa ng costume ko. Napatawa rin ako. Oo nga, nak. Grabe ka nga nun eh. 2:00 na nung madaling araw. Gising ka pa rin. Tapos, nanalo ako, ma. Ba, natural. Nanay mo gumawa eh. At sa gitna ng simpleng tawanan namin yun, pakiramdam ko tahimik din nakangiti yung asawa ko saan man siya naroroon. Maya-maya, tahimik ulit si Maria bago siya nagsalita. Ma? Pwede po ba kitang tanungin? Napangiti ako sa kanya. Ano yun, nak? Uminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi mo na ba talaga susubukang magmahal ulit? Bahagya ako natigilan. Napangiti ako na habang nakatingin sa puntod ng asawa ko. Matanda na ako, nak. Hindi naman dahilan ng edad eh. Tama na yung minsang nasaktan. Tahimik lang siya habang nakikinig. Ma? Anak, masaya naman na ako ngayon. Totoo ba?
Napangiti ako sa kanya at ngumiti. Oo. Pero ang totoo, alam kong hindi lang yung simpleng tanong ng anak ko. Pakiramdam ko, gusto niya lang masigurong hindi ko pinipilit maging matatag mag-isa. Kasi simula nang mawala si Marcos sa buhay ko, hindi na talaga ako nag-entertain ulit na kahit sino. May mga nagtangkang manligaw pero hindi ko binibigyan ng pansin. Pagod na rin siguro yung puso ko, Ma'am LB. At saka, habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan na hindi lahat ng tao kailangan ng bagong pag-ibig para maging masaya. Minsan, sapat na yung payapang buhay, sapat na yung mga anak kang maayos ang kalagayan, sapat na yung tahimik kang natutulog sa gabi nang walang takot na baka iwan ka ulit. Hindi naman masamang maging masaya ulit, ma. Mahina niyang sabi. Ngumiti ako habang hinahaplas kamay niya. Anak, hindi rin masamang piliing maging payapa na lang. Ma, feeling ko kasi ang dami mo pang kayang maranasan. Maria? Okay na ako, nak. Tahimik siyang tumitingin sa akin na parang pilit inuunawa yung desisyon ko. At sa totoo lang, naiintindihan ko rin naman siya eh. Ayaw lang niyang tumanda ako mag-isa. Pero hindi ko naman nararamdamang mag-isa ako, Ma'am LB. Kasi nandyan siya. Yung anak kong naging dahilan kung bakit ako bumangon araw-araw noon kahit pagod na ako. Habang nakaupo kami ron, bigla ko naalala si Marco. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil matagal ko nang hindi iniisip yung parte ng buhay kong yon. Pero may mga araw talagang kusa na lang bumabalik ang alaala. Naaalala ko yung paraan ng pagtitig niya sa akin noon. Yung paghawak niya sa kamay ko na para natatakot siyang mawala ako. Yung mga gabing pilit niya akong pinapaniwala na deserve ko ring mahalin. Napangiti ako ng mapait, Ma'am LB. Minsan pala, kahit ikaw mismong nagpalaya sa isang tao, may parte pa ring magtatanong kung ano kaya ang nangyari kung naging matapang ka lang. Pero tapos na yun at tanggap ko naman na. Dumating din ang ika-51 kaarawan ko. Sa totoo lang, ayoko na sana mag-celebrate. Pakiramdam ko kasi habang tumatanda ako, mas gusto ko na lang yung tahimik na araw sa bahay kaysa maghanda pa. Pero mapilit si Maria. Birthday mo naman, ma. Kahit simple lang. Kaya napapayag niya rin ako sa huli. Simple lang yung handaan namin sa bahay. Tahimik akong abala sa kusina habang si Maria naman, mayat maya ang tingin sa cellphone niya. Napansin ko agad yon. May hinihintay ka ba, nak? Napangiti siya. Darating na po. Hindi ko na siya inasar pa. Alam ko naman kung sino yung tinutukay niya. Yung boyfriend niyang hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinapakilala sa akin. Excited ka yata. Just a little bit, ma. Napailing na lang ako habang natatawa. Hindi ko alam bakit pero may kung anong kaba ako nararamdaman ng LB. Siguro normal lang sa isang ina yung gustong makilala ang lalaki nagpapasaya sa anak niya. Makalipas ang halos 30 minutos, narinig namin ang doorbell. Ako na, ma! Mabilis na sabi ni Maria bago halos patakbong pumanto sa pinto. Tahimik lang ako nakaupo habang umiinom ng kape. Pero ilang segundo lang, narinig ko yung masaya niyang boses. Ma! Nandito na sila! Napangiti ako habang dahan-dahang tumayo. Pero pagharap ko sa may pintuan ay napatigil ako bigla. Nanlamig po ang katawan ko, Ma'am LB. Dahil ang nakatayo sa harap ko ay si Marco. Yung lalaking minsan minahal ko. Yung lalaking iniwan ko kahit mahal na mahal ko rin at ngayon, siya pala ang boyfriend ng anak ko.
Halos hindi ako makahinga. Mas lalo nang makita kong ganon din ang gulat sa mukha ni Marco. Nanlaki rin mata niya habang nakatingin sa akin. Pakiramdam ko, bumalik lahat ng alaala sa isang iglap. Yung mga gabing magkatabi kami nagkikwentuhan, yung mga panahong hawak niya kamay ko habang paulit-ulit sinasabing mahal niya ako. Yung gabing umiiyak siya habang nagmamakaawang huwag ko siya iwan. Lahat bumalik ng sabay-sabay. Pero si Maria ay walang kamalay-malay. Masaya siyang nakangiti habang hawak kamay ni Marco. Ma, siya yung sinasabi kong boyfriend ko. Pinilit kong ngumiti, Ma'am LB. Ganun ba? Tumikhim si Marco bago bahagyang yumuko. Good evening po. At ito naman si Mama, masayang sabi ni Maria. Tumango lang si Marco habang nakatingin sa akin. Nice meeting you po. Ngumiti pa rin ako, Ma'am LB. Nice meeting you too. Hindi ko alam paano ko makakayanan ng araw na ito. Habang abala yung mga bisita sa pagkain at kwentuhan, pilit kong iniiwasan tumingin kay Marco. Pero ramdam ko yung tingin niya paminsan-minsan at mas lalo kong hindi mapakilig kapag nakikita kong masaya nakangiti si Maria habang katabi siya. Hindi ko alam ano dapat kong maramdaman. Hindi rin naman alam ni Maria ang naging relasyon namin noon. Kailanman hindi ko naikwento sa kanya si Marco. Akala ko kasi tapos na yung parte ng buhay kong yon. Hindi ko inakalang babalik siya sa ganitong paraan. Ma? Okay ka lang ba? Tanong ni Maria nang mapansing tahimik ako. Agad akong ngumiti. Oo naman, nak. Parang ang tahimik mo. Pagod lang siguro. Tumango naman siya agad habang tumatagal ang gabi, mas lalo akong nahihirapang huminga sa loob ng bahay. Kaya maya-maya lumalabas ako sa may terrace para magpahangin. Akala ko mag-isa lang ako pero ilang segundo lang. May narinig akong yabag sa likod ko at kahit hindi ako lumingon, alam ko na agad kung sino yon. Christina? Napapikit ako ng mariin. Matagal ko nang hindi naririnig boses niya na ganan kalapit. Dahan-dahan akong lumingon, Ma'am LB. Nakatayo si Marcos sa likod ko habang seryoso ang muka. Anong ginagawa mo rito? Mahina akong tanong. Pwede ba tayong mag-usap? Napatawa ako ng mapait. Hindi ba sapat yung gulat na binigay mo sa akin ngayon? Di ko alam. Hindi mo alam? Christina, hindi ko talaga alam na anak mo si Maria. Tinitingnan ko siyang matagal bago ako napailing. Napakaliit talaga ng mundo, no? Tahimik lang siya. Tapos naman na ang mayroon sa atin. Mahal na mahal ko rin si Maria. Para akong binuhusan ng malimig na tubig sa narinig ko. Napakurap ako ng ilang beses habang pilit na pinipigilan ng sakit na biglang umusbong sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang muling makita si Marco matapos ang napakaraming taon o ang marinig na may mahal na siyang iba. Gusto ko lang ding linawin na wala na ako nararamdaman na kahit na ano sa'yo dahil hindi ako magmamahal ng hindi pa ako tapos magmahal sa isa. Sa loob ng maraming taon, inisip kong nakausad na ako. Akala ko natanggap ko ng lahat. Akala ko wala na akong nararamdaman para sa lalaking minsang naging buong mundo ko. Pero nagkamali ako, Ma'am LB. Dahil ngayong kaharap ko siyang muli, bumabalik lahat ng alaala namin. Yung mga pangarap namin noon, yung mga pangakong binitawan namin, yung mga planong hindi namin natuloy. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa kalangitan. Masaya ka ba? Napansin kong natigilan siya. Bakit mo natanong? Gusto ko lang malaman. Ilang segundo siyang hindi sumagot. Masayang masaya ako. Napalunok ako, Ma'am LB.
Aaminin kong nasaktan ako sa narinig ko. Napakasakit marinig yun. Hindi dahil gusto ko pa siyang balikan kundi dahil minsan ako ang pinangarap niyang makasama habang buhay. Minsan ako ang sinasabihan niya ng mga pangakong yun. Pero ngayon, ibang babae na. Ibang tao na ang nasa puso niya at wala na akong lugar doon. Good for you. Pilit kong sabi. Ngumiti siya ng bahagya pero hindi umabot sa mga mata niya. Masaya ka rin ba? Napatawa ako. Anong klaseng tanong yan, Marco? Simple lang naman. Napatingin ako sa kanya. Maraming beses kong tinanong sa sarili ko kung masaya ba talaga ako. Well, oo. Naging mabuting ina ako kay Maria. Ginawa ko ang lahat para maitaguyod siya. Hindi naging madali ang buhay pero nakayanan ko. Pero kung usapang puso, hindi ko po alam. Matagal na panahon na rin ang lumipas muli nang huli ako nagmahal. Matagal ko nang isinara ang bahaging yun ng sarili ko. Okay naman ako. Sagot ko. Mabuti kung ganoon dahil masaya rin ako sa relasyon namin ng anak mo. Pagkatapos ng araw nang nalaman kong si Marco palang nobyo ng anak ko, pakiramdam ko araw-araw na akong may tinatagong kasalanan sa loob ng bahay namin. At mas lalo yung naging mahirap dahil madalas nang dumalaw si Marco. Halos linggo-linggo siyang nasa bahay, Ma'am LB. Minsan, may mga dalang pagkain. Minsan, dessert na paborito ni Maria at minsan, simpleng pagbisita lang pagtapos ng trabaho. At sa bawat pagkakataong nakikita ko siyang magkatabi, hindi ko maiwasan na masaktan. Hindi ko alam paano haharapin ang sitwasyon. Hindi rin naman pwedeng sabihin ko agad kay Maria ang totoo. Paano ko ipapaliwanag na yung lalaking mahal niya ngayon ay minsan ding naging lalaking minahal ko ng sobra. Kaya tahimik ako nagtiis. Nagpanggap akong walang history sa pagitan namin ni Marco. Pero ang hirap pala, Ma'am LB. Lalo na kapag ramdam mong hindi rin naman talaga nakaka-move on yung tao. Kapag nagkakasalubong kami minsan sa kusina habang wala si Maria, biglang tatahimik ang paligid. Kamusta ka? Minsan yung tanong habang tinutulungan ako magligpit ng plato. Eto, ayos lang. Hindi ka mukhang ayos. Hindi ako sumagot kasi alam kong pareho lang kami nahihirapan at habang tumatagal, mas lalo akong kinakain ng guilt dahil walang kaalam-alam si Maria. Masaya ang anak ko, Ma'am LB. Kitang-kita ko kung gaano niya kamahal si Marco. Kapag nagkikwento siya tungkol sa dates nila, pilit akong umingiti kahit nasasaktan ako. Ma! Sobrang bait talaga niya. Kita ko nga anak. Pakiramdam ko, siya na talaga. At sa bawat naririnig kong ganon, mas lalo ako nasasaktan, Ma'am LB. Hindi dahil nagsiselos ako kundi dahil alam kong may katotohanang pwedeng sumira sa anak ko kapag nalaman niya. Hanggang sa dumating yung gabing tuluyang nagbago lahat. Umuulan. Late na nakauwi si Maria galing trabaho habang si Marco naman nasa bahay dahil may dala siyang pagkain para sa amin. Tahimik lang kaming tatlo habang naghahapunan pero ramdam kong may kakaiba kay Maria. Parang balisa siya. Madalas siyang mapatingin sa cellphone niya at halos walang ganang kumain. Okay ka lang ba, nak? Tanong ko. Ngumiti lang siya ng pilit. Pagod lang po. Hindi ko na siya pinilit magsalita. Pagkatapos kumain, nagpaiwan muna si Marco sa sala habang ako nagliligpit sa kusina. Maya-maya, napansin kong wala si Maria. Marco, nasan si Maria? Baka nasa kwarto. Tumango lang siya bago dahan-dahang umakit at hindi ko alam bakit. Pero bigla akong kinabahan. Makalipas ang ilang minuto habang naguhugas ako ng plato, may narinig akong mahina pero nanginginig na boses mula sa taas. Marco! Napahinto ako
Kasunod nun, narinig ko yung boses ni Marco. Maria! Listen to me! At pagkatapos ay bigla ko narinig yung malakas na iyak ng anak ko. Agad akong tumakbo paakyat. Pagdating ko sa hallway, nadatnan ko si Maria sa labas ng kwarto niya habang umiiyak ng todo. Nanginginig kamay niya habang hawak ang isang pregnancy test at sa paanan niya ay nakatayo si Marco na halatang balisa. Maria? Tumigil ka. Sigaw niya habang umiiyak. Natigilan ako. Maria! Napatingin siya sa akin at yung sakit sa mga mata ng anak ko parang tuluyan dumurog sa puso ko. Ma? Totoo ba? Hindi ako agad nakaimik. Maria, sabihin mo sa akin. Napaluha ako agad. Hindi ko alam paano magsisimula. Paano ko sasabihin sa sariling anak ko na, oo, naging kami ni Marco nun. Na oo, minahal ko rin siya. At sa pananahimik ko, dun yata niya nakuha lahat ng sagot ko. Napailing siya habang tuloy-tuloy yung pag-iyak niya. Oh my God! Mahal, please! Makinig ka muna. Don't you dare touch me, Marco. Napaatras si Marco. Nagdalokohan ba kayong dalawa? Boyfriend ko siya. Maria. Napahawak siya sa ulo niya habang umiiyak. My God, Diyos ko. Gusto ko siyang lapitan pero umatras siya agad. Huwag mo akong lapitan, ma. Anak. Paano niyo nagawa sa akin to? Hindi namin sinasadya. Tumahimik ka. Mahal mo pa ba siya? Mahal na mahal ko siya, Maria, pero noon lamang yun. Wow! Maria. Pareho niyo ako niloloko. Please, anak, makinig ka muna. Umalis kayo. Halos mawalan ako ng lakas nun. Maya-maya, lumabas siyang may dalang bag habang namumulat magayong mga mata niya. Maria! I need space, ma. Anak, please! Pero dumiretso lang siya sa pinto. Sinubukan pa siyang pigilan ni Marco. Please, let me explain. Hindi ko kayang tingnan kayong dalawa ngayon. At pagkatapos nun, umalis siya ng bahay. Nalaman ko na lang kinabukasan na nasa kondo siya at doon nagsimula yung pinakamabigat na mga araw ng buhay ko. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi siya sumasagot. Ilang beses akong pumunta sa kondo niya pero ayaw niya akong harapin. Minsan nga, sa labas lang ako ng unit niya umiyak habang paulit-ulit kumakatok. Anak, please. Pero walang sumasagot at bawat araw na lumilipas mas lalo akong kinakain ng guilt. Pakiramdam ko, sinaktan ko sariling anak ko. Habang si Marco naman halos hindi na rin mapakali. Madalas siyang pumunta sa bahay kahit wala na si Maria. Halos 2 linggo ring hindi umuwi si Maria. Pagkatapos ng gabig yon, nalaman niyang lahat, Ma'am LB. At sa loob ng 2 linggong yon ay hindi po ako makatulog ng maayos. Hindi ako mapakali. Bawat sulok ng bahay pakiramdam ko may kulang. Sanay kasi akong naririnig yung boses ng anak ko sa umaga. Yung simple pagtawag niya ng, Ma! Habang nagtitimpla ng kape. Yung presensya niya nagbibigay buhay sa bahay namin. Pero ngayon, puro katahimikan. At mas masakit pa ron, alam kong ako ang dahilan kung bakit siya nasaktan ng ganon. Madalas ding pumunta si Marco sa bahay pero hindi na katulad ng dati. Halatang wasak na rin siya. Minsan nga, nakaupo lang siya sa sala habang tulala. Hindi pa rin ba siya sumasagot? Tanong niya minsan. Umiiling lang ako. Tahimik siya na pauyo ko pagkatapos nun at sa unang pagkakataon. Nakita kong parang nawalan na rin siya ng pag-asa. Pero bilang ina, hindi ko kayang pabayaan na tuluyang masira relasyon namin ng anak ko. Kaya isang umaga, naglakas loob ulit akong pumunta sa kondo ni Maria.
May dala akong paborito niyang pagkain at ilang prutas dahil alam kong buntis siya at kailangan niyang kumain ng maayos. At habang nasa biyahe ako, halos hindi ako makahinga sa kaba. Hindi ko alam kung pagbubuksan niya ba ako. Hindi ko alam kung handa na ba siyang makinig. Pagdating ko kasi sa kondo, ilang minuto muna ako nakatayo sa labas ng unit bago ako kumatok. Hanggang sa marinig ko yung mahinang yabag sa loob at ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Pagkakita ko kay Maria, halos maiyak agad ako. Payat na siya kumpara dati. Namamagarin yung mga mata niya, Ma'am LB, na para bang madalas siyang umiyak. Tahimik lang kami nagtitigan. Anak, hindi siya agad nagsalita. Tuloy po kayo. Halos manghina tuhod ko sa narinig kong yon. Sa wakas, pinagbukasan niya rin ako ng pinto. Pagpasok ko sa loob, agad ako napansin yung... Halos manghina tuhod ko sa narinig kong yon. Sa wakas, pinagbuksan niya rin ako ng pinto. Pagpasok ko sa loob, agad ko napansin yung katahimikan ng kondo niya. Malinis naman, pero halatang mag-isa lang siya palagi. May dala akong pagkain, nak. Mahina akong sabi habang inilalapag yung bag. Tumango lang siya habang umupo sa sofa. Tahimik muna kaming dalawa hanggang sa ako na yung unang nagsalita. Anak, kamusta ka? Okay lang po. Pero alam kong hindi totoo yun. Kahit kailan kilalang kilala ko anak ko at alam kong nasasaktan pa rin siya. Napahawak ako sa kamay ko habang pilit hinaharap yung tamang salita. Maria, anak, sorry. Napayuko siya agad. Hindi ko ginusto yung nangyari. Pero ma, nangyari pa rin. Napaluha ako. Oo. Tahimik lang siya nakatingin sa sahig habang nagsasalita ako. Noong naging kayo ni Marco, ma, wala talaga akong alam nung una. Pero alam mo, kalaunan. Oo. Bakit hindi mo sinabi agad? Kasi natakot ako na mawala ka sa akin. Ma, buong buhay ko, ikaw lang ang mayroon ako, anak. Ma, at nung nalaman ko kung sino si Marco, hindi ko rin alam paano haharapin lahat. Pero gusto kong malaman mo, anak, na matagal nang tapos kung ano man yung mayroon sa amin noon. Wala nang kami ni Marco. May parte siguro ng puso ko na hindi naman basta mawawala lahat ng alaala namin. Pero ikaw ang mahalaga sa akin ngayon, anak. At nasaktan ako, ma. Alam ko. Pakiramdam ko niloko niyo ko. Sorry, anak. Sorry talaga. Doon na siya tuluyang napaiyak habang niyayakap ako, Ma'am LB. At ako rin. Halos hindi makahinga sa iyak habang yakap-yakap anak ko. At saka, ma, hindi ko rin kayang iwanan si Marco. Mahal mo pa rin siya? Tumango siya habang umiiyak pa rin. At alam kong mahal niya rin ako. Naging maayos kami, Ma'am LB, sa araw na iyon. Nagpaliwanag ako kay Maria at sinabi ko sa kanyang lahat na wala nang namamagitan sa aming dalawa ni Marco. Natapos nang lahat sa amin. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na ring nagkausap sina Maria at Marco. Noong una, akala ko hindi na maayos lahat. Pero nagulat ako ng isang gabi tumawag sa akin si Maria. Ma? Nandito si Marco. Nag-usap kami. Oh, kamusta? Nagpaliwanag rin po siya at pinakinggan ko naman po. Napapikit ako habang tahimik na nakangiti.
Unti-unti ring bumalik yung dating sigla ni Maria habang tumatagal pagbubuntis niya. At si Marco naman, mas lalo kong nakita kung gaano siya kaalaga. Halos hindi niya pinabayaan si Maria. Kapag may check-up, lagi siyang kasama. Kapag naglilihis si Maria, madaling araw agad siyang lumalabas para bumili ng pagkain. Kapag pagod si Maria, siya mismo namamasahe sa paa nito. Minsan nga natatawa na lang ako kapag bumibisita ako sa kondo nila. Marco, wag mo nga spoiled masyado anak ko. Buntis po eh. At parang ikaw yung mas excited, Marco. Totoo naman po. Napapailing na lang ako habang pinapanood silang dalawa at sa totoo lang, gumagaan na rin yung pakiramdam ko habang tumatagal. Kasi nakikita kong masaya si Maria. Isang gabi habang magkatabi kaming naghahandas ng gamit ng baby ni Maria, bigla ako napangiti. Ma? Bakit? "Mm, Wala lang. Ano yon? Hinawakan ko yung maliit na damit ng baby habang nakatingin sa anak ko. Anak, hindi ko akalaing darating tayo rito. Napangiti rin siya habang hinahaplos tiyan niya. Ma, ako rin. Tahimik lang kami sandali bago siya nagsalita ulit. Thank you, ma. "Mm, Para saan? Dahil hindi mo ako pinabayaan sa kabila na nangyari. Tuluyan ako napaluharon. Kasi kahit gaano kagulo yung mga nangyari sa amin, sa huli, nanatili pa rin kaming mag-ina. At siguro yun yung pinakamahalaga sa lahat. Unti-unting naging maayos ang lahat, Ma'am LB. Hindi man naging madali ang pinagdaanan naming tatlo. Natutunan din naming tanggapin na may mga pangyayaring kahit gaano kagulo sa umpisa ay pwedeng humantong sa kapayapaan kapag pinili niyong magpatawad. Mas naging tahimik na ang buhay namin habang lumalaki ang tiyan ni Maria. Madalas ako nasa kondo nila para tulungan siya sa mga simpleng bagay dahil ayaw ko rin namang mapabayaan ang anak ko. Kahit may trabaho si Marco, lagi pa rin itong present para kay Maria. Halos hindi niya ito iniiwan lalo na ng mga huling buwan ng pagbubuntis nito. At bilang isang ina, doon ko lalong nakita kung gaano niya kamahal ang anak ko. Tuwing madaling araw kapag naglilihis si Maria, si Marco mismong bumababa para bumili ng pagkain. Kapag napapagod si Maria, siya yung unang nag-aabot ng unan o kumot. Kapag check-up, wala siyang palya. Kapag may nararamdamang pananakit si Maria, halos mataranta siya kakatanong kung okay lang ba ito. Minsan, habang pinapanood ko silang dalawa, hindi ko maiwasang mapangiti na lang ng tahimik. Dati, akala ko hindi ko kakayaning makita silang magkasama matapos ang lahat ng mangyari. Akala ko habang buhay ako masasaktan o magiging awkward sa presensya ni Marco. Pero habang tumatagal, unti-unti ko na-realize na mas mahalaga yung katahimikan at kasiyahan ng anak ko kaysa sa kahit anong alaala ng nakaraan. Natuto rin akong bitawan ng tuluyan yung mga bagay na matagal ko nang kinakapitan. Hindi naman nawala lahat ng alaala ko kay Marco. Siguro, hindi na talaga mawawala yun dahil minsan naging bahagi na rin siya ng buhay ko. Pero habang pinagmamasdan ko kung paano niya mahalin si Maria, mas lalo ko nakita na doon na talaga siya nabibilang. At masaya akong ganun ang nangyayari. Dumating ang araw na panganganak ni Maria ng madaling araw. Halos mataranta si Marco nung biglang sumakit ang tiyan ng anak ko habang natutulog sila. Halatang hindi nito alam ang gagawin sa sobrang kaba habang ako naman. Pilit siyang pinapakalma habang nagmamadali kami pumunta sa ospital. Buong biyahe, hawak-hawak ni Marco ang kamay ni Maria habang paulit-ulit itong humihinga ng malalim. Kitang-kita ko sa mukha niya yung takot at excitement ng sabay, at habang nakatingin ako sa kanilang dalawa, hindi ko napigilang maalala yung mga panahong ako naman na nasa sitwasyon ni Maria noon. Parang kailan lang, ako yung batang ina na takot para sa magiging anak ko. Ngayon naman, ako naman yung naghihintay bilang lola. Napakabilis pala talaga ng panahon, no? Ilang oras din nagtagal ang labor ni Maria. Halos hindi mapakali si Marco sa labas ng delivery room. Paulit-ulit siya naglalakad habang magkahawak ang mga kamay at paminsan-minsan ay napapapikit sa sobrang kaba. At nang marinig namin ang unang iyak ng sanggol, napaluha ako agad.
Hindi ko maipaliwanag yung saya sa puso ko nang makita ko si Maria matapos siyang ilabas sa delivery room habang yakap-yakap ang maliit niyang anak. Mas lalo ko naiyak na makita ko si Marco habang hawak ang baby nila. Nanginginig pa yung mga kamay niya habang nakatingin dito na para bang hindi makapaniwalang ama na siya. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ko ulit yung totoong saya sa mga mata niya. Naging masaya ang mga sumunod na buwan sa amin. Madalas akong nasa bahay nila para tumulong mag-alaga sa baby. At kahit pagod si Maria bilang bagong ina, kitang-kita kong masaya siya. Mas lalo ring naging responsable si Marco. Minsan habang tahimik ako nagtitimpla ng gatas ng apo ko sa kusina, napapangiti nilang ako habang pinapanood silang dalawa sa sala. Yung simpleng eksenang yon, sapat na para maramdaman kong naging maayos din lahat sa huli. Hindi nagtagal, nagdesisyon sina Maria at Marco na magpakasal. Simple lang yung kasal na gusto nila. Hindi grande, hindi marangya, basta isang kumpletong pamilya at nandoon ang mga mahal nila sa buhay. At habang papalapit yung araw ng kasal nila, hindi ko maiwasang maging emosyonal. Pakiramdam ko kasi parang kailan lang. Si Maria pa yung batang takot matulog nang walang yakap ko. Tapos ngayon, may sarili na siyang pamilya. Noong araw ng kasal nila, maaga ako nagising dahil hindi ako mapakali sa excitement at emosyon. Habang inaayos ko yung susutin ko, ilang beses ako napatigil dahil naiiyak ako. Hindi ko akalaing darating yung araw na makikita kong ikakasal ang anak ko habang masaya at manatag ang puso niya. Pagdating namin sa venue, halos naiyak agad ako nang makita ko si Maria suot ang wedding dress niya. Napakaganda niya, Ma'am LB. At habang nakatingin siya sa salamin habang inaayos ang belo niya, nakita ko yung batang minsang pinangako kong poprotektahan habang buhay. Ngayon, handa ko na siyang hayaan gumawa ng sarili niyang buhay. Habang naglalakad siya papunta sa altar, nakita ko kung paano siya titigan ni Marco. Parehong-pareho ng paraan ng pagtingin nito sa akin noon. Pero sa pagkakataong yon, wala nang sakit, wala nang guilt, kundi puro kapayapaan at saya na lang. Dahil alam kong mahal nilang isa't isa at higit sa lahat, alam kong magiging mabuti silang pamilya para sa anak nila. Tahimik lang akong umiiyak habang pinapanood silang magpalitan ng sumpaan sa harap ng altar. Pagkatapos ng kasal, habang abala ang lahat sa celebration, tahimik lang ako nakaupo sa isang gilid habang pinagmamasdan sila. Nasa gitna ng dance floor sina Maria at Marco habang karga-karga nila yung anak nila. Pareho silang nakangiti habang dahan-dahang sumasayaw sa sandaling yon. Wala akong ibang naramdaman kundi saya. Saya dahil naging maayos din lahat. Saya dahil hindi nasirang anak ko sa sakit. Saya dahil kahit dumaan kami sa napakagulong sitwasyon, natutunan pa rin naming magmahal at magpatawad at higit sa lahat. Saya dahil nakita kong tunay na masaya si Maria. Minsan pala, may mga pangyayaring akala mo katapusan na ng lahat pero yun pala, ayun palang magdadala sa inyo sa mas maayos na bukas. At habang pinapanood ko ang anak ko na masayang may sariling pamilya na ngayon, Ma'am LB, tahimik ako nagpasalamat. Kasi matapos ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan ko bilang babae, bilang ina at bilang taong minsang natakot magmahal, dumating din pala yung araw na magiging payapa rin ang puso ko. At masayang masaya ako ngayon na makita ang anak ko na masaya sa lalaking minsan kong minahal. Muli, ako po si Christina at nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakinig sa istorya ng babaeng minahal noon ang asawa ng anak ko. At dito nagtatapos ang liham ni Christina. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon din kayong kwentong nais ibahagi, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong liham sa esyangYesha@gmail.com. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong sikreto at kwento, ingat po kayong lahat.